Eto na nga guys, pupunta na tayo sa controversial na resort na itinayo mismo sa Chocolate Hills sa Sagbayan, Bohol. Ipinasara ito ng DENR dahil kulang daw ito sa requirements, ang ECC, Environmental Compliance Certificate. Posibleng maharap sa parusa ang Captain's Peak Resort dahil sa pag-operate ito kahit walang Environmental Compliance Certificate. Ang sabi naman nila ate ay in good faith sila dahil tumatalima sila sa lahat ng requirements mula sa LGU. Kaya inisyuhan na ng DNR ng Cease and Desist Order ang Captain's Peak Resort para mabantayan ito at hindi makapagbukas. Titulado naman daw pero pasok siya sa protected areas dahil nandoon ang Chocolate Hills kaya may kondisyon ang pagtatayo ng mga infrastruktura dito. Nag-apply raw para rito ang resort pero hindi pa rin nabibigyan ng DNR. Kaya raw di ito dapat nabigyan ng Building at Business Permit. The issue is, does it have an ECC or not? That's the issue. Hindi naman po lihis sa kaalaman ng LGU na wala. Ilang milyon na rin ang ginasto sa resort na to kaya dapat nung umpisa pa lang ay meron na kayong legal team na mag-aasikaso sa mga papeles nito. Ignorance of the law is no excuse, ika nga. Sa paglabag daw ng resort, maaari silang maparusahan ng kulong at multa. Minimum of 1 million to 5 million pesos maximum for criminal liability. At meron po karagdagang minimum of 6 years to a maximum of 12 years imprisonment for putting up structures without the appropriate permits within the protected area. Hiningan namin ang reaksyon ng munisipyo ng Sagbayan pero wala pa silang tugon tungkol dito. Sa pagitan ng may-ari ng resort, DENR at LGU, sino ba talaga ang may kapabayaan o negligence dito? Pero nauna nitong sinabi na wala silang natanggap na closure order mula sa DNR na hindi siya noon pang September 2023. What we need to do is work very closely, in fact, with the LGUs kasi kung sino po ang binibigyan ng business permit din, kailangan naman po sana na i-confirm na may tama pong permiso being in the protected area. Kung iisipin, madali lang naman tumalima sa batas. Kailangan mo lang itong isa-isahin at sundin. Ang nangyari sa Captain's Peak Resort ay dagok sa ekonomiya natin, kaya maraming investor ang takot mag-invest sa bansa natin. Kung tuluyang hindi mabigyan ng ECC ang resort, pwede ba itong i-demolish? Hindi po illegal occupation to private property po ito at pagmamay-ari nila yung structures na nilagay nila. Kailangan po pag-aralan niya. Sa mga hindi nakapunta po sa area, dito po sa controversial resort na Captain's Peak Resort, pag pumunta po kayo dito, sa ngayon po bawal po ang mag-video kasi restricted po siya. Meron po kaming hinihintay na batas na kung anong dapat gawin kasi existing na po siya. At pagkatapos yung latest vlogger po, parang sumama po yung aming loob kasi hindi po kayo humingi ng permit sa amin, napasukin nyo po. Parang hindi nyo po alam na lulutasin po muna yung mga dapat gawin namin para ma-reopen po ang area, pero parang gumawa po kayo ng ibang ibang issue. At saka yung mga nanonood dyan, sana nga huwag po kayong padalos-dalos ng masasabi na ganun sinisira pala nila yung yung nature. Pag talagang makapunta po kayo dito noon na inaalagaan pa namin, talagang maganda po talaga ang tanawin po dito. Yung Chocolate Hills hindi namin ginawa, hindi namin ginagalaw. Yun lang po. Ay, may barko oh. Walang tubig. Papunta sa loob. Pwede na ko ng motor. Malupad-lupad mo diha. Bali, bawal na po umakyat doon. Yung ano po yung vlogger po. Nagalit po yung Sige ya. Sige ya.
May-ari, nagalit po yung may-ari. Di po sila nagpaalam. Wala. Yung bahay po doon sa the owner. Doon. Yung pispan. Pispan. Kapilang. Pilar. Higag Manila. May kuan manggod siya kana restricted pa siya kay process pa ang mga balaod nun nga ma-reopen siya niya. Karon gani gid mabantay itong vlogger nga gikan sa Manila pa. Nasa YouTube makita mo gani niya. Oh, nakita mo ito. Katong nagpalo pa ng drone. Katong ingon nga abandon resort. Kato na alarming na po ng LGU nga. Diba butangan naman to dito no property. Haba na no entry. No entry private property kay ibawalan na yun siya kay ada po kung butangan sila na nila murag kuwang sila guidelines sa mga ba. Murag muliwak sila whether na ay mga anak niya. Bawal pa kung punawas ang video. Ano pa? Makita man sa video nga dili ako magipananghiran. Naitaw nga dito nga nagsuri-suri nga taga dinhira po ingatag man siya og authorized siya makita bito dapat sa katapusan. Ngayon siya nga next na lang. Kanang ingon siya nga pwede raman. Ana ba niya? Wala kita mo gikuan pod kay nakita sa kuan kay pwede ra mo kung musuod. Wa man to siya kuan. Wa to siya permission. Ito ni Dong Menya, namin ni Dong Laki. Kaya asa ni pwede manangit para makasuod ni ba? Sa kadiri ko no. Ultimo gani mga estudyante nga sa ilahang thesis igor sila pwede mag-interview na ako pero bawal gyud mag-video. Kay kung gikan ako ang permission, padaot man ko. Kayo po yung may-ari or Kapatid ko po. Ay, kapatid. Ako lang po yung caretaker? nagmamanis kapatid ko po yung may-ari. Nasaan po yung Nasa on board po siya. Asiman po? Ah, So yung ganda pa naman doon sa gitna. gusto nga nila pumasok, nakita nila sa video May chance naman ma-reopen siya pero kailangan pa Permit. hintayin muna yung kasi yung pinabayaan kasi nilang article na upload na NIPAS at saka INAIPAS. Kung may research niyo yun, may kaibahan. Kasi yung INAIPAS, yung E is expansion. So meron na po siyang 20% seatback. Paano yung swimming pool namin? Nasa gitna po ng mga board, ng mga chocolate. So, nahihirapan ko yung gumawa ng bagong new site dev. Kasi mag-count siya ng 20 meter seatback this side and also this side 20 meters. So how to construct the new cottages? Saan po ilagay? So hintayin na lang yung kasi existing naman siya. Gawan ko na nila ng panibagong siguro. paano yun? Kailangan ilipat kasi pasok sa chocolate hills no? Yun kasi yung ginamit ng pag-approve nila, yung NIPAS law lang yung binabasihan nila. Hindi sila aware na na-approve na pala yung INAIPAS. 2018 po yung na-approve yung PAMD clearance namin. Pasok siya sa NIPAS law. Pero yung INAIPAS, pinapractice na ng 2019. Approve na siya pero actually 2019. Disseminated already 2019. Pero yung construction namin sa swimming pool hindi pumasok sa 2018 kasi yung mga permits namin yung sa mga building permits to 2022. So yun ang yun ang problema. Yun ang problema.
nagka-problema siya. Yun na nga, pinapasok ko kayo para malaman niyo kung bakit nagkaganyan. Oo. Walang permit noong 2018. 2018 sila nagsimula ng process dun sa construction. No? 2020 Wala, na na-release. hindi naman kami pinabalaan na kailangan 2018, parang sila ang nakalimot sa Inay Paslo. Kasi hindi kami mga politician hindi namin alam yung mga article ng mga yung na-approve na sa DNR kasi at saka sa LGU. Bakit yung NIPAS law yung ginagamit nila samantala meron ng approve na Inay Pass? Makita nyo yun yung kaibahan sa NIPAS law at saka Inay Pass law, makita mo doon pag i-search mo sa Google. Parang add-on na sa kaalaman nyo po. So yun. Hindi kami ang sinisisi. Meron naman kaming lapses kasi hindi namin palaging ipaprocess yung isisi namin. Yun lang ang lapses namin kasi meron kaming pambi. Meron kaming mga building permit sa construction namin. Meron po kami. Yun lang ang wala sa amin. Yung isisi. Bali, ma'am, yung vlogger last time, hindi nakapagpaalam sa inyo. Napapaalam yun sa akin. Pero hindi ko alam yung caption lang niya mali. Kasi hindi pa naman siya Nasa abandon. labas kasi ako yung sa entrance, nandun ako sa entrance. Pero, second time na niya yun. Sabi ko, bakit ka bumalik, sir? Siya na-hack kasi yung yung account ko, pero sa ngayon, may bago naman kayong kino-construct. Pwede ba makuha po ako ng video? May permission talaga siya sa akin. Ako talaga yung Tapos yung caption niya, nasa gitna lang ng Chocolate Hills. Yung caption niya ba? Gitna. Nasa gitna. Saan kayo makakakita ng swimming pool? Nasa gitna ng Chocolate Hills. Siguro yung mga taong hindi nakapunta sa area, ang karamihan doon sa Luzon, iba ang nasa isip nila. Bakit siguro yung aware nasa PA, protected area, bakit mayroong gumawa ng swimming pool doon sa gitna ng Chocolate Hills? Bawal yan. Yun na, nagsimula na. Pero nasa side naman siya no? Sa gilid. Nakita na nasa gilid naman siya ng Sa gilid. Sa mapa, Pagpuntahan mo, talagang walang ginalaw. Talagang nagdagdag lang. virgin pa talaga yung Chocolate Hills. Inalagaan namin yun Kasi alam namin na bawal po siya galawin. Bawal. Kasi 2017, we are undergone already to propose our project in Pambi. Second time, 2018. In 2018, 2 times po kami nag-join ng nila, ng meeting nila. So, they educate us na yun ang dapat natin gawin, hindi natin gawin. Pero hindi nila alam sa sarili nila, meron po palang Inay Paslo. Hindi yan nabanggit sa amin. Yun na, sila ang sinisisi, sila ang sinisipindi, hindi kami. Kasi, pag magtatanong po sila, kahit yung mga doon sa Congress, doon sa Senate, nakapunta po ako doon, yun ang sasabihin ko. Kasi wala akong binayaran, sarili ko po yung nagpa-process. We are doing in good faith, processing all the documents para po maka-open po kami ng business na ganyan. So sila ang pabaya. Pero kami ang kawawa. Oo, kasi ang laki ng gastos dyan. Kasi nga, sakit kasi sa dibdib ng kapatid ko. Mga 2 taon na siya hindi umuwi dito sa Luzon. Doon lang siya pag off na po siya. 6 months lang kasi yung kontrata niya. Doon lang siya sa Manila. Siguro, Tapos doon sa probinsya namin. siguro nasasaktan siya pag nakikita niya yung project. Kung nga kasi yung situation namin wala. Hindi po kami mayaman. Hanap naman ng Kumbaga, yun yung pinatayo niya para may negosyo siya. yung pang na kasi for 48 years old na siya po yun. Sabi niya, yung pang-retire na po siya na mag-sit down. Kasi hindi naman, ako 62 na po ako, hindi ko alam kung magre-retire siya kung nandito po ako. Hindi katapusan naman ang tao, hindi naman natin siya na ang mag-sit down.
galing niyo po magtagalog. Magaling mo. Siguro Dire-diretso. siguro sa yun lang ay yung mga nag-i-interview sa akin parang Pero Tagalog. sabi nila bakit alam mo mag-Tagalog? Meron naman na ano hindi consistent yung ano eh. Kasi yung iba yung taga-Bohol. Marunong mag-Tagalog. Nahirapan pero- sa kalisod. Nahihirapan sila, hindi tuloy-tuloy ba? Yun Pero lang ay nakakaintindi. na parang sa ganito kasi siguro sa tao lang pag yung kasama ko mga Tagalog parang madali lang akong maka-adapt. Sanay ka rin. Dali lang yung ano ko. Yung Yun mga pala yung quote ko, story nun. So sorry lang ha. Okay lang po. Kasi yun, nilagyan na ngayon ng ano. Oh, meron na nga doon. May lalaki pumunta doon, sabi niya, wala, bawal nang pasukan yan kasi may pumasok dito, nagpalipad ng gano'n. Drone. Bawal yan, hindi nagpaalam. Kaya sinarado na. Pwede daw sana, yun, nung Oo. nakaraan. Oo. Kasi yun nga. Pwede lang ano, mag sightseeing lang para makita nila. Meron naman kayong ano, idea. Bakit nagkaroon ng situation na ganun. Hindi naman makikita naman ninyo na ano. Hindi naman talaga ginagalaw yung chocolates, diba? Parang ang bawal lang sa akin yung magpapalipad ng video, picture, kung sightseeing lang. Pinayagan ko naman. Kasi para yung lahat ng mga tao maano nila ba? Bakit ganyan? Bakit ganun? Yun, ang gusto kong malaman sa lahat. Talagang, yun pa. Walang ginalaw sa chocolate hills. Pero pwede po ba kami kahit yung dyan lang po sa labas, mag-video lang po? Pwede po ba yun? Yung video, bawal po talaga sa video. Bawal para maano na. Kasama po ba yung paakyat? May paakyat po dun yun, may parang barko? Kasama. Kasama yun. Yung flatland. Pag pumasok kayo doon, our property began with the first left and right, first entry sa amin pa yun. Ano po yung lote nyo po? Mm-mm. Ay, sa mga... Kasama. Ang kaso lang, hindi namin ma-close yung ano,